Hi guys! Welcome back sa aking channel, Omel Droner. Sa video na to tayo ay mag-unbox at magre-review nitong Potensic Atom 2. Maraming salamat kay Potensic na nagpadala sa atin nung drone na ito. Wala pa sa market natin. Sa time na ginagawa ko itong video, hindi ko alam kung after na ma-post ko nito ay magiging available na siya. Ang price niya ay around $400 mahigit. By the way, itong Potensic ay gumagawa siya ng mga drones for hobbies, mga recreational flyers. Sa mga naghahanap ng mga alternative na drones, marami kasi nagtatanong sa akin ano daw yung magandang drone pero hindi naman masyadong mahal. So ito, isa sa masasuggest ko itong si Potensic Atom. Unti-unting lume-level up yung kanyang mga features. Meron akong review ng Potensic Atom. Ito kasi Potensic Atom 2. Meron akong review ng Potensic Atom. So kung gusto niyo mapanood, pwede ninyong balikan. Ito yung link niya sa itaas. So kapag nag-purchase kayo ng Flymore combo ng Potensic Atom 2, ang bubungad sa inyo ay itong bag ng drone. So nandiyan na lahat yung kanyang accessory at pati yung drone. Ito siya binubuksan. Okay. So unang-una itong drone. Yan siya. Okay. So the same halos ng itsura doon sa naunang Potensic Atom. Meron ding strap. Yan. And then ang kanyang mga tip ng propeller ay kulay orange. Doon sa dati ay kulay gray. Gray ba to or white? Parang medyo gray. So, ganito siya ino-open. Yan. And then, napansin nyo, letter P. Doon sa dati ay nakalagay ay Potensic. Pero ngayon, P na lang. Then, ito yung kanyang camera. Meron, the same pa rin yung gimbal holder. Then, meron parang foam. Tatanggalin natin yan. Tapos, dito ay nakalagay ay 4K. Tapos, meron f1.8. Yung kanyang aperture kasi ngayon ay 1.8 na. Before ay 2.2 ang nakalagay. Itong air vent niya sa ilalim ay naging diagonal na. Okay, iba yung itsura niya sa dati. And then optical flow and infrared sensor, the same pa rin. Power switch, ito pa rin. Isang press para makita mo yung status ng kanyang battery. The same sila sa tagiliran, pati yung air vents, the same. Harap. Yan. Sa likod, the same pa rin. Yung battery niya, yun pa rin. The same pa rin yung battery. Lalagyan ng SD card, ito pa rin. Dito pa rin nakapwesto. Same. Okay. Okay, ito pa. Yan, itong malaking nagbago, controller. Mas malaki itong bago kaysa dun sa luma. Yan. Rubberized, ang ganda nitong hawakan. Nabubukas siya ng ganyan. Isang press para ma-check ang battery niya. Fold the antenna before charging kasi pagka i-charge mo at hindi naka-fold or binukas mo, mababali yung charging. Dito yung charging port, dito yung data port. Ito yung stick sa ilalim. Yan siya. Kunin natin, sabit natin dito. Actually, parang premium ang feel ng controller pag ginawa ko siya. Ito yung return to home key, C1, C2 button. Ito yung tilt. Level up na nga, meron siyang zoom. Ito may nakasulat na Atom pero wala namang pindutan. May reserve sila na slot para sa pindutan. Yung photo at saka video niya, lahat dito lang. Magkasama lang. Yung cellphone, kakabit mo rito. And then, push. Yun, sakto. Ang laki ng controller. Ano pa ibang laman? So, battery. Charging hub. So, wala silang pagkakaiba. Ngayon, hindi ko na malaman kung alin yung kay Potensic Atom 2. So, pwede mong i-charge independently yung battery. Type C. Pero kung gagamit ka ng charging hub, mag-charge mo siya ng sabay-sabay lahat ng battery. Gamit yung original na charger na kasama. Medyo malaki. Potensic talaga yung charger. Pag ito ginamit mo, sabay-sabay mag-charge yung tatlong batteries. Hindi ka maghihintay ng paisa-isa. Okay. Propellers. Marami siyang kasamang propellers. Meron siyang 3 sets in total. Kasama yung nakakabit dito sa drone. So ito 1 set. And then meron pang another 2 sets na nakatabi rito. At meron siyang screwdriver and mga screws. Saka ito yung charging cable ng controller. Okay. So that's it. I-testing na natin. Bago tayo magpatuloy, heto muna ang quick tutorials para sa mga beginners. Wala itong obstacle sensors kaya mag-ingat sa pagpapalipad. Make sure na walang puno, wires, building sa lugar na pinagpapaliparan. Bago magpalipad, hintayin muna ang GPS signal para makapag-save ng home point. The home point has been refreshed. Palaging gumamit ng landing pads during takeoffs and landings. Kanang kamay ang nagkocontrol ng direction, forward, backward, left and right. Kaliwang kamay ang nagkocontrol ng rotation, clockwise, counterclockwise,
at gayon din kaliwang kamay ang nagkokontrol ng pagtaas at ng pagbaba. Ito ang control knob para sa camera tilt, up and down, at ito ang control knob para sa camera zoom. Ito ang shutter at record button, one short press para mag-take ng photo or video, one long press para mag-switch between photo and video. Pwede mo siyang i-launch ng isang kamay lang, pipindutin mo to, and then hawak ito 2 seconds. Okay, diba? Yun. Ganda niya lumipad. Etong drone na to ay kaya niyang lumipad ng up to 32 minutes. Pero yun yung maximum na yun. Meron na siyang 1080p 10 km range. Yun ang kanyang signal. Medyo malayo na rin. Okay, balik muna natin. Parang naglalag. Parang hindi no? Ito yung dating problema ng mga DJI, yung naglalag. So, may ganito ring issue sa Potensic. Okay, so etong phone ko na to, nagagamit ko naman to sa DJI pero hindi naman ganitong mag-lag. Sobra yung lag niya. So, sa tingin ko may konting Try natin to sa iPad ko. Medyo mahirap lang i-mount yung iPad do sa controller kasi hindi kasya yung iPad pero tatry natin. Okay. So, ayan siya. Naglalag talaga, nawawala yung subject. Okay, balik ko na. Try natin sa iPad. Yan, after ng maraming experiment, ito nakagawa muna ako ng temporary na mount ng iPad dito sa aking controller ng Potensic. So ito naman yung nagagamitin na iPad. Mas maganda ang ang feed nito based on my experience sa mga DJI drones. Kung ngayon tatry natin sa Potensic kung mag-i-improve yung feed niya. Whoop. Okay. May lumusulat pang ganyan. Yan, hopefully maganda na yung feed. Pag ito pangit pa rin, ay nako. Ayan, much better. Nag-improve na siya. So pero meron pa rin, may pitik-pitik pa rin yung video niya. Record natin. Okay, pero sa tingin ko yan ang pinakamaganda niyan. Yan, medyo okay pa. Ba't ang bagal? Maximum distance limit reached in beginner wala mode. pa siyang GPS. Okay, sige. Ayaw niya lumayo. Kumbaga naka-beginner mode. Sige, pakikita mo natin ang resolution ng camera. Ang 4K, meron siyang 24, 25 at 30 FPS, 16 by 9. Sa 2.7K naman, meron siyang 16 by 9. Meron siyang 9 by 16. Ito yung portrait, yung pang-upload sa mga YouTube, sa Facebook Reels, sa TikTok. At meron siyang 4 by 3. Ito, pag nag-record kang ganito, pwede siyang i-crop ng 16 by 9 o kaya i-crop ng 9 by 16. Yan ang maganda pag may 4 by 3. Si DJI wala ng 4 by 3 sa mga usual drones niya. Okay, so last, meron siyang 1080. Sa 1080 naman, meron ganun din. Meron ding horizontal and vertical mode. Ang frames niya ay meron 24, 25, 30, 50 at 60 FPS. Okay, meron HDR na tinatawag. Pag HDR, so dapat mas maganda siya. Okay, so yan, naka-HDR tayo ngayon. Ang ganda maganda rin naman ang quality niya. Okay naman, so kayo magsabi kung pasado ba sa inyo yung quality nito. Okay, ang screen recording at ito yung original niyang recording. Medyo ayaw niyan lumayo. Okay, hindi ko alam kung ba't ayaw niya lumayo. Baka naman naka-beginner mode tayo. Naka-beginner mode pala tayo. Off natin ang beginner mode. Under safety settings, okay, confirm. So wala na siya sa beginner mode. So sa speed settings, gano'ng kabilis? Yan ang video niya. Yan, ganyan kabilis. Video mode. Okay, switch ngayon tayo sa normal mode. Normal mode, full speed. Record mo natin. So yan ang normal mode.
And then switch tayo sa sport mode. Greater than 8 meters. So ano bang height natin? Height natin ay for ano lang, gawin natin 8 meters. Yan, 8 meters na. Switch tayo sa sport mode. Okay, so tingnan natin kung gaano kabilis. Record muna natin. Paatras muna tayo. Mabilis. Okay, nice. Oh, pati yung tunog niya. Malakas. Okay, so balik. Forward tayo. Okay, sport mode. Okay, mabilis din. Next, switch tayo ulit sa normal na lang. Yan, sa signal loss may return land hover. Return altitude ay 60 meters. So wala namang mataas dito kaya okay lang na 60 meters. Dynamic home point kapag pabago-bago yung home point mo pagka gumagalaw ka. Silent return, yung nagbibi pwede na palang i-off yung sound rito. Yung tit tapos bumabalik siya pwede mong i-off yung sound na yun. Okay, maximum altitude is up to 800 meters ang kaya niya. Uy, bawal. Okay, balik tayo sa 120 lang ang maximum. Kaya akalain mo meron pala tong 800 meters o 190 na lang tayo. Ngayon, testingin natin yung slow motion. Meron siyang 2x, 3x, 4x, 5x slow motion. Hindi ko alam kung may makukuha tayo. Maganda slow motion pag may tumatakbo eh. Okay, rolling. Ito, naka-slow mo tayo ngayon, 5x. So, ipapakita natin kung ano ang itsura nito sa recording. Ito yung kanyang live nakuha. Tingnan natin sa slow mo. Okay, so much for slow-mo. Okay na tayo sa slow-mo. Next naman, ang panorama is photo siya. May 180 degrees, may vertical, may wide angle. O sige, try natin ang 180 degrees. Sige, yan. Okay, so ano itsura ng panorama? Ngayon, mag-try natin yung burst. One shot pero 7 photos. Isang click mo sa photo, 7 pictures yung makukuha. Maganda to sa ano eh, sa jump shot. Audrey, jump shot ka nga. Jump shot. Ready? 1, 2, 3. So, panonoorin natin kung ano yung itsura ng jump shot. Next, bracketing. Yung BRK stands for bracketing. Pag bracketing, kukuha siya ng photo, isang scene, pero 3 pictures yun na iba-iba yung exposure niya. Tapos meron ding 5 photos, 5 pictures yung matatik. Kuha natin sila na picture, bracketing ng 3 photos. Okay, ready. Picture, 1, 2, and 3. Yan. Okay, next. Meron ditong 8K photo. Sige, try nga natin itong 8K photo kung gaano kalinaw. 8K photo. Tagal, oh. Tingnan natin kung gaano kalinaw ito. Yan. Okay na. And then, pagkaraan yan, meron din to tinatawag na spotlight. Ano? Yung spotlight, yung pipili ka ng subject. Sige, halimbawa, yan ang subject natin. Okay, so naka-spotlight siya. Kahit mag-ascend, mag-descend ako, laging siya. Kumalas, isa pa. Yan, okay, spotlight. Halimbawa, iikot ako, kumakalas. So, hindi ko alam kung bakit kumakalas. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Yan, oh. Kahit saan ko dalhin yung drone, laging siya yung subject. Pero nawawala siya sa gitna. Kahit hindi ko galawin yung yaw, yan ang isang gusto ko sa kanya ay itong spotlight na mini-maintain niya yung subject sa gitna. Kahit anong gawin ko, mag-up or down ako, lagi siyang nasa gitna. Okay, medyo kumakalas ng konti. Pero okay lang yan. Ganyan talaga minsan. Diba? Yan ang ganda. Diba?
Yan yung AI track. Okay. Ang AI track ay tatlo siya. Merong spotlight, meron siyang parallel, at saka meron siyang follow. Hanap tayo ng pwede nating i-follow. Kaya ba ito mag-follow ng aso? Ay, hindi, wag na, baka kung saan magpunta. Okay, pili tayo ng subject. Ito, pili tayo ng isa. Up. Yan. Follow. Go. Okay, mataas ang gusto. Go. Kung lang pa. Lapit. Go. Yan. So, kahit sa siya magpunta, naka-follow sa kanya yan. Yun nga lang, hindi umaalis. Pag ginalaw ko yung stick, kakalas siya. Halimbawa, yan. Pag ginalaw ko yung stick, kumakalas siya. Kaya kailangan huwag mong gagalawin. Okay, mag-follow tayo ng bata. Kailangan pala mataas. Okay, pili tayo ng bata. Sige, follow. Okay, go. Ay, nako. Yan, go. 3.4 pa rin. 4. Okay, masyadong mataas ang gusto niya. Gusto niya 4. Okay, so go. Yan, naka-follow na ako. Kaso hindi siya ayan, lumakad na. Yun, nice. Okay, so naka-follow siya ngayon sa bata. Okay, hindi na siya gumalaw uli. Hanap nga tayo na iba. Okay, 30% na. Palitan tayo ng battery. Last battery na natin. Yung AI night shot, dun ako nagkuha sa park malapit sa amin. So, ito yung kanyang naging shots. Hindi ko kalain na ganito ganda yung magiging kuha ng night shot. Akala ko, joke-joke lang yung night shot niya. Pero, impressive Hindi ko kalain na yung isang 1/2 inch camera sensor makakakuha ng ganitong night shot. Sa bagay, nakalagay AI night. Hindi ko alam kung paano gumagana yung AI Talaga yung AI ngayon, maraming milagrong nagagawa Ngayon, gagawin naman natin yung AI quick shots. Pull away, rocket, circle, spiral, boomerang, dolly, zoom. 1. Go. Habang nagpo-pull away ang drone ay shoutout kay John Bradley Castillo at Jeremiah Gatbonton. 3, 2, 1. Go. Habang nakarakit ang drone ay shoutout naman kay Verpags TV Naruto, Juberly Daniel, Part TV at Miko Ed. 3, 2, 1. Go. Habang sumisirkel naman ng drone ay shoutout naman kay Dove Graphy at Kabyos TV. 3, 2, 1. Go. Habang umi-spiral naman ang drone ay shoutout naman kay Nash G425 ng Butuan at kay Jonide TV. 3, 2, 1. Go. At habang naka-boomerang naman ng drone ay special shoutout sa iyo, Hermes Iri Gervasio. Happy viewing! Kung meron kayong katanungan o gustong sabihin ay pakilagay na lang sa comment section para masagot ko. At sa susunod na video ay sisikapin kong ma-shoutout kayo lahat. Three, 2, 1. Go. Happy na tayo ron. Nagawa na natin lahat.
pati actual na paggamit sa kanya, kung ano yung mga features, pinakita ko lahat. So, it's up to you kung bibili nyo, kung good na ba kayo dito. Basta ako, ni-review ko lang to, honest lang po ako, hindi ako nagtatago ng kung ano man. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Landing. Landing! Landing. No GNSS. Unable to take off. No GNSS. IMU in preparation. Ay, in preparation. Ang dami For sinasabi. ambient light. Mas madaldal ka pa kay Flip. Akala ko si Flip na ang pinakamadaldal na drone. Ito na ang tumalo kay Flip sa pagiging pinakamadaldal na drone.